So, it's already, what time is it na? 6:15. And bababa na kami para kumain ulit. Kasi nakatulog kami. Instead na gumising after ilang minutes na diretsyo namin yung tulog namin. 7:15 pala. 7:15 na. Parang maze siya. So, nakalabas na kami. And now, maglalakad kami papunta sa SM Baguio. Finally, 7-Eleven. Wala pa kaming inom-inom simula kaninang. Malating kami ng apartment. So, just drink water. So refreshing. And I'm so tired. Like, ikaw din? Pinagpapawisan na kaming dalawa sa natin. Ano gusto mo? Kanto? Layo nga ng kabilang dulo. Ano? Ito. Tapos meron din IT. Parang hindi mo na tayo. Uy, akin tiramisu latte. So, ito na yung food namin. Wow! This is croissant, orange chicken, hama. Ito yung tiramisu latte. Tapos ito yung sea salt. Yes. Let's see. In order ko ay for my drinks, tiramisu latte, and for my food, taco. So, try natin yung tiramisu. So, ayan. Sarap. Nasa tarapsu. Hindi. Tamis. Hindi siya lasang tiramisu pero masarap din. Ang rate ko ay 8 out of 10. So next, i-try natin yung tapa. So double egg. Try natin siya without sugar. Matigas. Ano ulit yung matigas? Diba? Ang hirap nilulukin. So, order ko. Sea salt latte. Pili ko talaga sea salt. So, madali ko na lang husgahan yan kung masarap na ba o hindi. Gawin muna natin. Okay yung foam. Okay. Taste test. Unang-una pa lang, nilalasa mo yung alat. Tapos, after ng alat, doon ang malalasahan yung kape. Yung aftertaste na doon yung kape. Overall, parang siyang ano, Harlan and Holden. Masarap siya. No. And sa pagkain, orange chicken. Lagi naman ako Papanda Express.
Tingnan natin yung manok mismo. Walang kanin. Crunchy. Malambot din yung manok. Nalalasa mo mismo yung orange, yung tamis. Kanin. Masarap yung kanin. Overall, 9 out of 10. Ito, ang pieces ko kasi Harley and Holden. Yung sabi ko, 10 out of 10 para sa akin. Masarap talaga. Hi! So, tapos na kami pumunta sa Foam Coffee and ngayon, punta na kami sa Burnham Park. Kinikinom na kami dahil iba na yung lamig ngayon. Ang iba nung kaninang tanghaling tapat. Oo, ibang-iba. Paggabi pala talagang dapat naka-jacket. Ganun. So, malapit na kami. Ito naglalakad ka mag... Ako lang ata naka-sleeveless dito ah. Oo, ikaw nga. Ako lang naka-sleeveless dito guys. Kasi balat ka lang ako. Hindi na ganun kalamig, unlike kanina. Malamig din naman. Yung mga larawan Ang ganda dito. Eiffel Tower. Alis Pilipinas na siya, extra. Yan ba yung kapag hindi mo type yung... Yan ba yung kapag hindi mo type yung lalaki? What? No. No. Wow, silent IR. No. Ano to? Wow, pang natividad. Chocolates. Ha? Wow. So now we're going to the night market. Ayan siya. Buti na lang nakasanto. Alam mo. Okay. Ayan. Sila ito. Hanap siya ng jacket. Till 2 a.m.
Bakit? Oh, ace sa tamis na. Hindi ko type. Wala. 4.5. 0. Okay lang. Nasaan artificial name? Artificial talaga. May chicken, may Dugo pork pa. and So ngayon, nandito kami sa isang eskinita ng Baguio and we're taking pictures. Ano ba to? Ano ba to? Lagi na yun. Ah, kalye, ayan. Marami kasing graffiti, tapos may mga lamps. So, we will be taking a lot of pictures. So, we're done na. It's already, what na? Time check. 12? 42. 12:42. Akala ko nga mga 2 na eh. So, it's already 12:42. And, malayo-layo pa ang aming lalakarin. And, pinapasitis na yung kasama ko. And, yung hinlalaki ko naman is parang necrotic na. Dahil sa sandals ko na ito. Pero, tiis ganda naman kasi. So, ayun. Ang update. Direction siguro kami uwi. Tapos, bibili lang kami ng mga essentials like tissue, water, ganun. So, bye-bye! So, we already bought the essentials. Tapos, meron pa dito. Just yung mga tissue. Tapos, bumili kami ng beer. Para pang patulog na doon. And then, tomorrow, we'll wake up early. Kasi pupunta tayo sa Camp John. And yung sa Botanical Gardens. So, that's it for today. Bye-bye! Good morning! So, today is 16 Tuesday. Second day namin sa Baguio. And we're having breakfast. Yan. Pinainit lang namin from last night. Tapos, ngayon ay it's already mga 6:18 na. Missing ako ng mga 6 para mag-makeup. And later, yes, mag-ikot-ikot ulit tayo. So, Parang naalala ko. Ginising mo ako para kunin yung phone mo. oo. Ay, hindi. Phone mo. Phone ko. Kasi mga 5 beses kami gumising para patayin yung alarm. So, yeah. Pantay ba mukha ako? Pantay ba mukha ako? Alam mo kung ba't pagod lang tayo. Ano? Alam mo ba, kanina gumising ako para mag-video. Tapos nakita ko yung mukha ko pagod na pagod. Sabi ko matulog na muna ako ulit. Hindi na ako nakatulog ulit. Kasi magkakasunod na lahat ng alarm. Okay, we're ready. Ito. Galit ang forma. Galit ang forma. Masa ka yan? Nasa roon. Sweet. How'd you check? Me. Ano outfit mo? Cutie lang. Lalakarin ulit namin para makasakay kami sa jeep.
Tanggalin ko na yung botones ko. Mainit. Ayan po ay may nahuli po dahil nag-U-turn po siya sa mali. Yes po. Ush. Uy, grabe sinag lang araw dito. Oh my gosh. Can you see it pa? No. Because kailangan i-adjust yung settings. Bye-bye. Yung mukha mo. Tara tayo. Ayan, papanik dyan. Akit na naman. Dito. Thank you. Art. Janay. John Hay. Ah, mukha mo. Gagi, nalabas ko ata yung Korea ko. Do you smell it? Ano pa balik? Anong water? Eto na. Itong size or yung mas malaki? Yung malaki na lang. This one? Meron bang susunod dyan? Wala, ito lang. Maubos natin yun. Tumingin na naman sa donut. Pero, the wicked? Madam Rich. Ah, Madam Mabel. Alam ko yung Madam Mabel, tapos turn it around, Wicked Witch. Alam mo yun? Yung lagi yung sinasabi. Ayaw ko nagalawin. Siyempre, kanino pa ba ako nakikinig kay David Cuson? Who's that? My God, di mo kilala? Follow ko nga ng mga fashion vlog. Pinanood natin vlog dun ha. Ah, si David Nag-Euro. Buson palaga. David lang alam ko eh. Yung jowa niya si Angelique. Yeah, he's a very good fashion icon. Also, his girlfriend. I love her so much. Panira naman ang shot to. 1, 2, 3, go! 2, 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 2. Ikaw, sabayan mo ako. Wow! So nice here. Tapos super ganda ng vibe, super lamig. Nag-video siya doon.
So, ayan. Sorry. Na para bang kukunin na ako ni Lord. Yes. Ano pupuntahan natin? All of the above. Lahat. Yeah. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come. Takot maarawan. Grabe ah. Alam mo yung patintero? Ah. Parang di naman ako naglaro na. Ala! Baka may kalamang! Tingnan mo likod ka! Meron? Wala. Uwi! Uwi! Sarap ko, nakamukha ka ako! Hala! Tatago ko na lang. Okay, tama na. Parang ito na yung mismong ano, tourist spot dito. So walk trip sa kung saan man papunta to. Baka pabalik to. Grabe ah. All around yung Onitsok ako. Oh, may isa pang trail dito. Kaso ayoko ng ano, yung daanan. Baka masira sapatos ko. Ulit eh. Hawak ba? Ang taas naman! Hi! Lilipat na kami sa ibang side kasi na-stuck na kami doon kanina. Eh grabe, nakakatakot naman yung mga kable ng kuryente. So Camp John Hay. Tama ako na. Naliligaw kami. Gago. Hindi namin lang saan ito papunta. Go with the flow lang. Tama ba? Dami nag-jogging dito. So we're going to the secret garden. Wala kami kanina but we found our way. So, nandito na kami sa secret garden. And magpipicture kami ton using our tripod. So, okay. So, we're here! Dito na tayo sa parang house. Tapos may magandang view. Ayan. Tanaw yung Bell Amphitheater. Ayan.
Tapos di mawawala, best ang, syempre. Yes, because it's a house. Yan. Di pa namin napapasok yung loob. Picture muna kami sa labas. Doon tayo sa dulo. Nag-adjust kasi yung araw eh. Welcome to our home sweet home. Libutin mo ako, tara. Ito yung entrance. So, yung Christmas tree namin nasa labas. Kasi ganun kami kayaman. Ito yung table ng piano ng mga anak namin. Table. Tapos dito, ito yung una naming furniture. Kasi maliit lang. Para sa aming dalawa lang talaga. Tapos nung nagkaanak na kami, naging 7 na kami. Yayamanin, may furnace pa bahay nyo? Ang bahay natin ito. Ay, bahay pala natin. But This is bakit ang higpit mo naman sa bahay natin? May ang daming please do not sit. This is our dining table. Ayan. Dining table namin. Ito, dyan yung kwarto namin. Wala, bumalik rin tayo sa labas. So, ito yung balcony namin. So, as you can see, marami kaming balcony. Palibot. Hindi to siya. balcony, porch to. Porch. Thanks for ordering. Ay, parang Tumagos lang. siya. Alam mo yung malaki siya pero maluwag. Ano yung first? Ang ganda na ko. Paano naging first to? Mas gusto ko to. Right. Parang ganun yung kuha natin sa ano. Tingnan mo yung sino first. Parang nakakatakot. Tara, dito na tayo sa secret garden. Yeah, let's go. Okay na to. Para siyang antipolo, pero very big pa. Parang ako yata pag dyan. Dyan kaya tayo. Pwede naman tayo bumalik eh. Ah, Ang ganda naman ng trail na to. Sino kaya may ani nito? Si John. Kaya, kakainis. John. May joke na ako. John kasi pangalan niya. John Hay. Binaligtad lang. Alam, may bubuyog. Do you know, hindi ka mamamatay dahil sa venom ng sting. Mamamatay ka sa reaction. Galing. Ba't nila? Dahil sa wood. Kita, pagod na kami. Uy, dyan ka, dyan ka. Sabay taas. Maglakad ka backwards, tapos maglakad ka lang. Done na rin kami dito. And now we're leaving. We're going to ano?
Grumpy Joe next. Nag-away pa kami kanina. Bye-bye! Nasaan tayo ngayon? Nasa chocolate de Batterol. Okay, ano yung order mo? So, yung in-order ko is cold na Batterol, yung classic din. Akin naman. Yung hot. So, since iniinom mo na, ano masabi mo? Sarap niya. Sarap? Hindi siya yung parang typical na choco drink na inom. Kasi parang may nut flavor siya. Tapos very rich yung flavor. At the same time, hindi siya super tamis. So, rate ko siya na 9 out of 10. Wow. Taas ah. Ako naman. Hindi ko pa iniinom kasi parang napakainit. Kahit hot yung in-order ko. Takot ako sa minute eh. Tapang. Grabe ah. Ito ba? Saka kasi may whipped cream. Try mine. May panangga kasi yung tapang ng iyo eh. Grabe yung hagot niya, no? May tamis yung iyo dahil sa whipped cream. Sarap. Mas lasa mo yung purong cocoa bean dito sa hot. Siyempre dahil dito may halo na. Pero overall, sarap siya. Di siya yung ano, masasabi mo Milo o gano'n. Mukha lang Milo, pero panalo. Tapos may texture. Hindi siya smooth eh. Rough siya sa dila. Okay na. Parang may naiiwan na powder na ewan na Pag nilunok mo rin, hindi siya smooth. Parang hindi siya tubig. talagang tsaka no, medyo malapot siya. Sa'yo. Yung akin. Yung rate ko, wala kasi akong basis eh. Kasi ngayon pa lang ako nakatingin ng purong chocolate. Siguro 9. Hindi kaya. Hoy, opinion mo yan, opinion ko to. Opinion mo sa drink, opinion ko sa drink. Bakit? Tapang talaga. Pero di naman yung tapang nasa pack. Tapang na kirot lang ng ganyan. Sarap. Kaya siya 9. Bakit hindi 10? Ba't nga ba di 10? Kasi mainit. E di ba't di malamig in-order mo? Siguro ayoko lang yung texture na naiiwan niya sa dila mo. Yung parang ang rough. Ewan mo, baka ganun talaga lasa ng purong chocolate. Saan na tayo na ito? Grumpy Joe. Yan. Naalala? Walk trip na naman. At least downhill. Ay no, lalakarin natin pa mula labas syempre. Ano gusto mo? Sakay tayo ng jeep papunta. So guys, we're done. Hindi namin nalibot lahat. May isa kasi nag-ano eh. Ay, hindi ah. Nagagalit eh. Umambon kasi.
Mambon, nang galit. Ay, nung natuwa na ako, nagka-sunshine. Para may babalikan pa tayo sa susunod. Nasaan tayo ngayon? So kakatapos lang ng Camp John Hay. Oo, tama na. Ngayon, nandito tayo sa Grumpy Joe. Grabe naman sa zooming. So, syempre, bago kami umorder, nag-survey muna kami ng mga pagkain ng ibang tao dito. Yeah. Ang laki ng survey, nakikita ko. So, feeling ko sulit naman sa price. Mamaya pakita namin kung ano yung order namin. So, order na kami. Order na po. So, we're here. Hello po. Isa pong Ganda niya. 5 cheese na 9 inches. Isa naman pong truffle pasta. And Caesar salad with chicken fingers. Ayun lang. Caesar salad. Truffle pasta. Turkish pizza. Agad-agad. Nakalimutan pa na mag-review. Sobrang gutom. Pero for that 5 cheese pizza, order namin Caesar salad, chicken fingers, truffle pasta, 5 cheese. Ano masasabi mo sa 5 cheese? Ha? Super yummy. Very cheesy. Sorry. Naka-night mode pala to. Very cheesy. Hindi sa cheddar. May pagkasar eh. Hindi ako expert sa cheese. Pero pag umorder kayo ng pizza, kainin nyo agad habang mainit pa. Kasi ang sarap. Ito, para sa akin 10 out of 10. Cheese na hindi siya matamis. Medyo ano siya no? Parang sour? Tama ba? Sour yung lasa niya. Tingnan natin yung chicken fingers sa Caesar salad. Marinated siya. Although, medyo matigas, pero okay lang. Tsaka hindi siya makapal sa breading. Di ba may ganun? Parang nabalutan ng breading yung buong manok. Pero ito hindi. Marinated siya. Masarap. Pero di ko matisting, di ko masabi kung saan binabad ko eh. Pero hindi siya marinated to the point na sip-sip niya lahat ng marination. Pero overall masarap naman. Paano ba masasabi? Yun lang. Ito? Parang 7. Naramdaman ko yung hagod ng spice sa likod ng dila ko. Tapos siya kumukuha na ng pasta. Can you help me? Ito kasi yung fork for the pasta. Ay, sorry. Hindi ko alam eh. Yan pala. Thank you.
Sarap. Crunchy. Thank you so much. So, this is the truffle pasta. Ang lasa ko yung truffle. Tapos creamy siya. But at the same time. Hindi ako marunong mag-ano. Ikaw naman. Ay, niya ako. Eh, dito na lang. Dito ka na. Diyan ka na ako. Lagay ko na dito ah. Hindi ako truffle pasta expert. Pero lagi ako nakakain nito. And isa sa basis ko sa truffle pasta is yung gawa ng pinsan ko. Gumawa siya ng truffle, lagi siya gumagawa ng truffle pasta. So, tingnan natin yung sa Grumpy Joe's. One thing, once na kinain mo yung truffle pasta, unang-unang malalasahan mo is yung creaminess ng mismong sauce. Then, doon mo lang malalasahan yung truffle. So, yung noodles, okay siya for, hindi siya overcooked. Tikman ulit natin. Paano ba madidescribe yun ng mismong truffle? Ayun. Lasa nga siyang truffle. Masarap yung truffle niya, hindi siya yung medyo hindi na overpower ng truffle yung mismong creaminess, pero very well balanced siya. Para sa akin, medyo hawig sa gawa ng pinsan ko, pero syempre wala pa rin talo sa gawa ng pinsan ko. For me, this is an 8/10. Ayun lang. Nagpalit siya. Mas bagay pala. Goodbye, Grumpy Joe's. Babalik? Yes. Pero yung truffle pasta, nakakaumay siya. Yung salad, the best. Cheese, the best. Pasta ba hindi na? Don't like the pasta that much. Itong jowa ko, wala na. Deads na. Food coma, ayun, hindi na gumagalaw oh. Ang bagal na ng galaw. Wala na. Look, mas bagay yung skirt. Oo nga, ano gagawin? Wala lang. Pero bagay pa rin naman yung kanina, di ba? Oh. So, lalakad-lakad na kami sa Session Road. Papuntang Session Road. At magpo-photo booth doon. Ha? Malapit na lang Session Road. Hindi, malayo pa ang Session Road. Tapos lalakarin natin? Yeah. The face. Kala ko ba para bumaba yung pagkain? So, whatever. Di naman like super haba. Ayun na yung kita mo yung Ferris wheel. Kaya naman. Parang naglalakad lang tayo sa Blooming Tree. Ito naman. So, ngayon, dito na kami ulit sa Session Road and kami ay mag-photo booth.
Grabe, hanggang dito. Feeling ko muscle na yung legs ko kakalakad namin dito. Tapos dito kasi ang tataas talaga, like, tataas. So, maganda guys. So, ito yung pupuntahan namin. Pagod na. So, ngayon, look at my face. Very nice. May flower pa yan. Ayan. Pero malamig, so mag-jacket ka. So, ngayon, nasa Cafe by the Ruins kami. And ito yung mga drinks nandito na. Cappuccino and iced latte. Tapos nag-order din ako ng kare-karing butot. And si Chan nag-order ng bagnet. Every kind of regret. Mahal nga. Tapos pala tumingin muna tayo ng iba bago pumunta dito. Pero okay lang. Okay. For the experience naman. Dumating ng Baguio Bagnet at ang kanyang kare-kare buntot. Test ko muna. Unang kagat ko to agad. Tama, kare-kare buntot. Ang sarap yung balat niya. Chewy. Kaso nga lang, talagang panggilan yung meat. Pero, paano naman sila sa gulay. Tapos, masarap siya na kare-kare kasi parang medyo may buo-buo pa siya. At the same time, hindi siya super alat, hindi siya yung matamis. Mapinat ba yung lasa? Mapinat siya. Tignan mo. Tapos marami sabaw and gulay. So, I-rate ko din ng 7.8. Dahil konti talaga yung meat. Tapos, sarap na. Kaso yun nga, may mabubunga yung Hindi siya smooth. Meron nila kang manggawid ba ito? Ako naman, tikman natin yung sabaw muna. Silingan nga ata ito. Hindi siya yung asim na nananapak sa unang higop. Very well balanced siya. Okay, masarap siya. Ngayon na-intriga ako sa rice na to. Hindi ko alam kung anong rice. Rice ba? Parang that right. Ngayon, tikman natin yung bagnet. Puro taba. Okay. Sarap. Sarap pa. Crispy pa. Hindi siya maalat.
Di din siya matigas na bagnet. Okay siya. Pero di ko may lasa siya eh. Nakalimutan ko lang kung ano yung Ilaga? Hindi. Pero para sa akin, Nagkatuwalya ka? hindi. Taste. Yan, tingnan mo. Ayaw may taste. Bagnet is kare-kare. Hindi ko ma-figure out yung lasa kung saan ko naalala yung lasa. Tsaka iba yung lasa niya. Hindi naman. Hindi ko pa siya nata-taste na ganyan. Basta masarap yung pagkaluto. Sarap. Hindi ako masyado nasusulitan sa 480. Masyadong mahal. Kasi may bagnet naman ako mas mura pa. For sure. Tapos taba. And another taba. Although, may ganito naman. Ganyan. Pero parang di ako worth it sa price. Pero kung re-rate ko naman 8. Ayoko na yung taba. Hindi worth it yung price. Yun yung kaya bakit siya 8 minus 2 para sa akin. Pero yung lasa, on point yung lasa. Hindi siya salty. Sarap yung pagkakatim, yung timpla. Hindi lang siya yung parang rekta prito lang. Sarap. Meron din pala silang binibenta mga paintings. So, throughout the wall ng cafe, may mga nakahang na paintings na binibenta ng mga local artists ata dito sa Baguio. And ayan, since magsasara na sila, alis na kami. So, what's your verdict about Cafe by the Ruins? Ayoko na. Ang mahal ng food masyado. And hindi talaga sulit yung price. Mas sulit pa sa Grumpy Joe? Grumpy Joe? Hindi, yun naman kasi, restaurant. So, compare mo sa foam coffee. Ay! The best ang phone coffee. Tapos, hindi kasi siya yung nagre-range yung phone coffee 300 plus. Wala pa ata 300 yun. Wala pang 300. Ito kasi, makaka 400 ka na. So, ubus talaga yung money mo for that. Tapos, masarap yung food, pero hindi talaga siya. Worth for me. So, para sa akin naman, babalikan mo? No. Bakit? Hindi ko babalikan dahil sa pagkain. Pero kung babalikan ko about coffee, siguro, yes. Since, masarap yung coffee nila. And, I think yun lang yung pinaka worth it sa kanila. Hindi yung Cafe by the Ruins, hindi siya yung kainan para sa lahat. Pero kapihan para sa lahat. Masarap naman yung kape. The food sarap din, pero for its price range, it's a no for me. So, babalikan ko? Yes. But only for the coffee. Yan siya. Lalakad na. Saan tayo punta? Saan tayo punta? Cathedral. Alam mo na saan yung cathedral? Yun lang. Paakyat kami kung saan. Pupunta kami sa di ko alam. Gusto niya maglibot. Hindi okay, maglibot tayo. Sa akin pinadala lahat. Bigit na nga ng bag ko. May bumuboses pa.
Nasaan na tayo? Nasa home cafe kami. Tapos, yan. That is the SM Simba. So, I ordered chai latte. Ayan. Chai latte. Tapos, si Chan ay Banana chocolate crepe. so, let's taste. Actually, kakakape lang namin. Pero, ito naman, non-coffee siya. So, let's try. Actually, first time ko mag-try ng chai latte. So, let's taste. Okay. Taste. Ganun. Sorry, di ko bet. So, bale yung taste niya, halo-halo actually. Parang siyang milky na may pagka cinnamony. At the same time, may pagkalasang ginger siya. Which is yun naman talaga yung chai. So, alam ko may mga ibang spices pa to. Pero overall, since ito naman yung first chai ko, sabi ko, siguro 7.5. Kasi matamis-tamis siya. So, next is ang kanyang crab. Umuwi na sila galing SM. Hindi mo siya ganun katamis. May konting tamis mo. Very konti. Tapos, yung crepe, matamis siya dahil sa powdered sugar niya. Pero, nababalansa siya ng mango. Kasi hindi siya, yung mango di matamis eh. Tapos may sauce dito na ito. Hindi ko alam. Yun naman yung Banana. papaplace. Banana sauce. Ayan. Para sa akin, 8. Bakit? Diyo din lang. Diyo. Balanse yung lasa pero para sa akin natatamisan pa ako. Ayan. So, tignan niyo yung view namin guys.